Magandang araw po sa inyo lahat. Magpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. At ngayon po, nais ko lang pong bigyan ito ng paglilinaw itong mga komentong ito, no, na itong nasa screen. Bagamat ito ay nakasulat, ang problema nga lang po ay hindi inuunawa yung mga kasulatan. Ito ang maghahatid sa kapahamakan ng ating kaluluwa kung hindi tayo uunawa sa mga nakasulat. Sapagkat laganap na po yung iba't ibang aral na kung saan ay na-transfer na, pero dito sa ating channel, naglilinaw lang po, no. Ngayon, para hindi tayo mapahiya sa harapan ng Diyos pagdating ng paghuhukom, alamin po natin yung katotohanan. Katulad po nito, umpisa na po natin. Mula po sa isang nagkomento, ay ito po yung kanyang pangunawa. Babasahin natin. Nagbigay po siya ng talata sa Roma 3:10 at Roma 3:23 na kung saan ito yung kanyang conclusion. Sabi niya, wala kahit isa at nilahat na nga ng Diyos. Yun ang kanyang unawa. Nilahat daw ng Diyos. Yun ba'y sinabi ng Diyos? Unawain po ninyo. Kasi mayroon tayong makikita, kung nagbabasa nga lang tayo ng kasulatan mula sa aklat ng Henesis at hanggang sa aklat ng Pahayag, may mapapasin tayo na mayroon tayong matuwid, tayong mapapansin. Ito pa, sabi pa niya, ikaw naman, meron daw, talagang meron tayong mababasa na meron tayong matuwid. Maaring hindi lang naunawa nitong Roma 3:10 at 3:23. Kaya nga sinasabi niya, lahat nga pinagdediinan pa, lahat nga marunong ka pa ba sa sinabi ng Diyos? Alam niyo po, tingnan natin ang sinasabi ng Diyos na mayroong matuwid. Ang Diyos mismo magsasabi na mayroong taong matuwid. Para bang dito sa mga komentong ito ay hindi nila kilala yung salita ng Diyos. Parang hindi sila sang-ayon doon sa mga salita ng Panginoon. Kasi nga, may mga bagay na hindi tayo makaunawa kasi kulang tayo sa pangunawang espiritual. Alamin mo yon mga kapatid. Bakit? Kasi nga po, ang pagbabasa ng kasulatan ay pangunawang espiritual. Yung problema sa iba, wag mo daanin sa espiritual pangunawa. Paano mo nga maunawaan? Kasi nga, doon ang resulta. Pag binabasa mo ang banal na kasulatan, may mga bagay na literal, uunawain mo ito sa espiritual. Ito pa, para makita natin. Oo, matuwid. Siya nang po may sabi. Oo, matuwid. Tama naman po. Sino yung mga matuwid na yon? Si Noe, si Job, si Simon, Cornelio. Yan ang sinasabi niya sa kanyang komento. Sinasabi niya, yung sinasabi na walang matuwid, lahat nagkasala. Tutol ka ba? Tututol daw ba ako sa Roma 3:10? Ito ang ating bibigyan ng linaw. Kasi po, baka hindi naunawaan, so babasahin natin yan. Ang sabi po ng Roma 3:10, basahin natin para magkaroon lang po tayo ng idea at kalaman sa mga kasulatan. Ito po ang nakasulat, basahin natin. Mga Roma 3:10, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ano bang unawa natin dito? Sinasabi ng kasulatan, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ibig sabihin po, pag sinabing walang matuwid, doon sa mga makasalanan, wala kang makikita doong matuwid. Yun ang ibig sabihin diyan. Napansin po ba ninyo? Kasi tututol daw tayo. Sinasabi ng Diyos, wala daw matuwid. Ngayon, hindi mo pala naunawan ang talatang ito. Ang sinasabi sa talatang ito, doon sa mga taong makasalanan, wala kang makikitang matuwid. Doon sa gumagawa ng kasamaan. Yan ang malinaw diyan. Kasi nga po, ibig sabihin ba gumagawa ng kasamaan si Job? Ibig sabihin ba gumagawa ng kasamaan si Noe? Bakit sila naligtas sa panahon ng time of flood? Inutusan si Noe na gumawa ng daong o ng malaking sasakyang bangka para iligtas ang mga hayop at sila. Yung 8 tao na kung saan ay sumunod sila. At habang ginagawa yon, sinusunod ang instruksyon ng Panginoon. Ibig sabihin, yung mga taong matutuwid, sumusunod sa Diyos. Ibig sabihin ba, yan ba yung hindi matuwid? Nakakamali po kayo. Pag sinabing matuwid, sila ay merong pananampalataya at tumutupad sa mga inuutos ng Panginoon. Iyon po yun. Kaya huwag mong isasama si Noe, si Job, o sino man yung gumagawa ng katuwiran. Matuwid po yun. Huwag mong isasama sila doon sa mga taong masasama. Kaya doon sa mga taong masasama, wala kang makikita kahit isang matuwid. Ito yung sinasabi mo sa
Roma 3:10. O kung ngayon, itutuloy natin yung sinasabi pa ninyo sa 3:23 at babasahin din natin ito. Ano po ang nilalaman dito? Unawain lang natin. Kasi kung wala tayong pangunawa, paano natin maiintindihan? Katulad po ng mga komentong ito, sinabi daw ng Diyos na lahat na nga daw. Kayo po ang naglalahat. Ang Diyos po, may sinabi, si Job ay isang taong matuwid. Mamaya babasahin natin sa Job 1:1. At bigyan muna natin ito ng linaw. Itong 3:23 na ang sinasabi niya, wala daw kahit isa na matuwid. Kasi nga tinutukoy doon sa mga makasalanan, wala kang makikitang matuwid. Basahin natin ang Roma 3:23. Ano kaya ang pangunawa niya dito? Sinasabi dito, yamang ang lahat ay nagkasala. Yun po yung lahat po na nagkasala, yun ang dapat nating unawain. Yung mga nagkasala, wala kang makikitang matuwid. Malinaw po ba? Lahat na nagkakasala, wala dong matuwid Malinaw po ba? Unawain nyo itong talatang ito. Yamang ang lahat ay nagkasala. Yung nagkasala. Tapos, yung mga nagkasala, talagang hindi nakaabot sa kalawalatian ng Diyos. Yun ang ibig sabihin po diyan. Katulad po ni Job. Di ba't yan nga ipinagpala ng Panginoon? Napagtagumpayan yung mga bagay na ginawa ni Satanas. Binigyan ng matinding pagsubok, kaya nga sabi ng Panginoon, huwag mong papatayin si Job. Yan ay aking taong matuwid po yan. Yan ang sinasabi ng Panginoon, isang taong matuwid po si Job. Puntahan natin ang Job 1:1 para maging malinaw po para sa inyo. Ito babasahin ko po para doon sa mga taong gustong maliwanagan sa ganitong mga kasulatan. Basahin natin. Job 1:1. May isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. Ang lalaking iyon ay walang kapintasan, matuwid, may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Pansinin po ninyo ito. Si Job lumalayo ng kasamaan. Paano mong sasabihin na idadamay mo pati si Job ay makasalanan? Yung sinasabi sa 3:10, yung mga makasalanan, wala kang makikita dong matuwid. Tama po ba? Makasalanan yun gumagawa ng kasamaan Yung Roma 3:23, hindi para rin pala naiintindihan. Ano sinasabi diyan? Ulitin natin para maging malinaw. Yamang ang lahat ay nagkasala. Yung mga nagkasala. Malinaw po ba? Hindi sila makakaabot sa kalawalatian ng Diyos. Yung mga nagkasala. Pero si Job, si Noe, etc., nakaabot yan sa kalawalatian ng Diyos, kaya nalulugod po sa kanila. Di ba? Nalulugod ang Diyos sa kanila. Kaya si Noe po, yung pamilya niya, ay naligtas sa panahon po ng flood. Malinaw po ba? At si Job, bandang huli, nung napagtagumpayan yung gawa ni Satanas, kasi ang may gawa ng pangyayari at naganap sa buhay ni Job, bakit siya nagkaroon ng kahirapan, namatay ang mga anak, naalis na lahat ng kayamanan, nagkamamatay ang mga hayop, pero ibinalik yun di ba? Dahil sa katapatan ni Job, ang Diyos na rin po nagbalik. Malinaw po ba? Kaya huwag niyo sasabihin na nilalahat na. Lahat na nga Ibig sabihin ba, yun ang pagkaunawa mo? Parang ginagawa mo sinungaling ng Diyos. Kasi hindi mo inuunawa. Di ba? Sinabi nga ng Panginoon na si Job ay taong matuwid. Balikan natin yung talatang yun. Baka hindi nyo naunawaan. Kasi nga po, sa ganitong pag-aaral, kailangan talaga may unawa ka sa kasulatan. Balikan natin ito para maging malinaw sa lahat. Yan po. Walang kapintasan po ayan. Na kung saan ay ang Diyos mismo ang nagsasabi sa talatang iyan. Di ba? May isang lalaki sa lupain ng Uz, ang pangalan ay Job. Ang lalaking iyon ay walang kapintasan, matuwid, may takot sa Diyos. May takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Kapag po ang tao ay lumalayo sa kasamaan, taong matuwid po yun. Tandaan po niyo yan. Kaya wag mong idadamay si Noe, si Job, at lahat ng gumagawa ng matuwid, lahat ng sumusunod sa Diyos na may pananampalataya, itinuturo nyo ng matuwid ng Diyos. So malinaw po ba? Idagdag pa natin ito. At basahin din natin itong Job 1:8. Ito po, mas maganda para maunawaan natin. Mismo ang Panginoon ang nagsasalita dito. Sabi po dito,
sinabi sa kanya ng Panginoon. Kay Satanas, kasi nag-uusap po yung Panginoon. Sabi, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa buong mundo, matuwid siya at malinis ang pamumuhay, may takot siya sa akin at umiiwas sa kasamaan. Kung mismo nga ang Panginoon ang nagsalita dito. Dito po, pansinin po ninyo. Sabi sa kanya ng Panginoon, ibig sabihin, Panginoon mismo nagsasalita na si Job, na lingkod niya ay walang katulad sa buong mundo. Matuwid siya, malinis ang pamumuhay, may takot siya sa akin, umiiwas sa kasamaan. Tapos sasabihin po ba ninyo, nilahat na ba? Iyan, di ibig sabihin, kayo po ang nagsisinungaling o kaya naman hindi nakakaunawa. Kasi kumukuha ng talata na hindi nauunawaan. Ecclesiastes 7:20. Tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Tutol ka rin ba dito? Hindi naman tayo tumututol Basahin at unawain lang po. Ngayon, pupuntahan natin yung talatang yan para maging malinaw sa atin. Ano po ang sinasabi diyan sa aklat po ng Ecclesiastes 7:20 at ito ibabasahin natin. Ano po ang nakalaman po dito? Ating bigyan po ng pansin. Sabi dito, tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti. Ibig sabihin po yung hindi gumagawa ng mabuti, wala dong matuwid. Ibig sabihin, at hindi nagkakasala. Ano bang unawaan ninyo dito? Basahin natin sa ibang salin. Bigyan na natin ito ng pangunawa. Tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. So, the same din po, magbigay pa tayo ng ibang version. Wala ni isang tao rito sa mundo ang laging gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ang pangunawa po dito ng iba, lahat ng tao daw, kung anong ginagawa niya, puro kasamaan ba? So, hindi ganon. Hindi po ganon ang tao, kapag isinilang, hindi po yung gumagawa ng kasamaan. Katulad nga po ni Abel. Bigyan natin si Abel naman. Kasi, sina Adan at Eva, nung bang isinilang sila, ito'y sa paggalikha ng Diyos, may kasalanan na ba? Ito ang tanong ko po sa inyo. Nung nung nilikha, sina Adan at Eva, may kasalanan na ba? Di ba't wala pa? Ang kasalanan na i-transfer mula doon sa isang kerubin na nagmataas, na kung saan ay nagkaroon siya ng pagmamataas sa sarili, gusto niyang pantayan ng Diyos dahil sa kapangyarihan na meron siya. Anong ginawa ng Diyos sa kanya? Ibinaksak. Ibig sabihin, yung kanyang ginawa, siya ay nagkasala. Kaya siya po ay ibinaksak. Inalis yung kanyang authority doon sa kalangitan. Kaya ngayon, sinabihan si Eva at Adan, yun po ang nangyari at naganap doon sa Garden of Eden. Nakialam naman si Satanas kana Eva at Adan. Kaya yung kasalanan ay naitransfer ka ni Eva at Adan. Ngayon, nung nagkaanak ba sila, yung ba ang naging ano ba tawag doon? Lahi. Dahil nagkaroon po sila ng anak. Di ba si Cain at si Abel, di ba dalawa yung anak na tinutukoy doon? Yung Abel na tinutukoy, di ba anak din po nila? Yung ba ay nung isinilang sila makasalanan? Maging si Cain, di ba hindi pa? Nung lumaki sila, kailan nagkaroon po ng pagpatay? Balik muna tayo bago pumunta tayo doon sa pagpatay. Si Abel ba, gumawa ba yan ng kasamaan? Pansinin natin sa talatang ito. Hebreo 11:4 at bigyan po natin ito ng pansin. Sabi dito, dahil sa pananampalataya nag-alay si Abel ng mas mabuting handog kay Cain. At dahil sa pananampalataya niya, itinuring siyang matuwid ng Diyos dahil tinanggap ng Diyos ang handog niya. Kaya kahit patay na si Abel, may itinuturo pa rin siya sa atin sa pamagitan ng pananampalataya niya. Ito po, makikita natin si Abel ay isang mabuti. Bakit? Dahil sa kanyang ginawang paghahandog. Dahil sa kanyang pananampalataya. Yung ba, sasabihin ba natin, makasalanan ba yun? Lahat ba'y nagkasala? Ituturing mo ba yan? Yang sinasabi sa 7:20, ang sinasabi niya yan,
Tunay na walang matuwid. Doon sa mga makasalanan, wala dong matuwid. Hindi sila gagawa doon talaga ng mabuti. Di ba? Kasi ang unawa diyan, na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ibig sabihin, ang unawa natin, kahit matuwid sila, nagkakasala ba? Ganun ba? Tandaan po ninyo, ang taong matuwid katulad ni Adan, ni Eva, matuwid yan. Bakit sila nagkasala? Kung napapatukso, natukso po si Eva, kaya nagkasala. Yun ang ibig sabihin doon. Pero kung hindi ka patutukso, katulad ni Noe, ni Job, hindi man yung nagpatukso, ibig sabihin, hindi yung nagkasala. So, yung nagkakasala lang po kung ikaw ay napapatukso sa kasalanan. At doon ka nagkakasala. Ayun ang ibig sabihin po diyan. Ewan ko bakit ba ninyo binibigyan nito? Tutol ka rin ba dito? Hindi tayo tutol eh. Unawa lang po, kaibigan. Yang Ecclesiastes 7:20, para maunawaan natin, balikan natin ang talatang yan at unawain po natin. Ano ba ang sinasabi dito? At bigyan natin ito ng linaw pa. Tunay na walang matuwid sa lupa. Ibig sabihin ba, ang unawa niyo, lahat ba ng tao na namumuhay dito sa mundo ay lahat pa ay makasalanan? Kung paano po si Noe nga at si Job, nagkasala ba sila? Tinuturing nga na Diyos na matuwid. Di ba? O sino pa? Si Noe. Tinuring ang matuwid. Ang kasalanan, pumapasok sa isang tao, ganito po yan, para maintindihan natin. Kung ang isang tao ay natutukso, yan, pag-usapan po natin. At ito'y basahin natin, sa aklat po ng Santiago. At ito ang makikita natin dito sa talatang ito, Santiago 1:13. Huwag sabihin ng sino man kapag siya ay tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi natutukso ng masasama, at hindi rin siya nanunukso sa sino man. So, unawain niyo po ito, Ang ibig sabihin po dito sa talatang ito, huwag daw nating sasabihin ang sino man siya'y tinutukso. Tapos sasabihin pa, ako'y tinutukso ng Diyos. Huwag daw natin sabihin yun na tinutukso ka ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi natutukso ng masasama at hindi rin siya nanunukso sa sino man. So, yun ang ibig sabihin. Ang Diyos po ay hindi nagbibigay ng panunukso para magkasala ka. Kung itutuloy natin sa 14, ano po sabi dito? Ngunit ang bawat tao ay natutukso ng sarili niyang pagnanasa kapag siya ay nahila at naakit nito. O, di ba? Kapag naakit ka doon sa panunukso, nino? Sabi doon sa 13, hindi po ang Diyos ang nanunukso. Sino yung nanunukso? Di alam na ninyo. Ang nanunukso po ay si Satanas. Dahil siya ang pinagmulan po ng kasalanan. Yan ang dapat yung malaman. O isa pa, para magbigay linaw sa mga tao, ang ganitong mga pangungusap, basahin natin sa ibang salin. Natutukso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala ng sariling pagnanasa. Yun po ang ibig sabihin noon. Kapag ikay nadala ng sariling pagnanasa, ang tanong, sino ba yung nanunukso sa isang tao? Kaya minsan nga po, maaring minsan hindi si Satanas. Kasi kung papansinin natin ito, kapag daw nahihikayat siya ng sariling pagnanasa. Pag nasa sarili mong pagnanasa, katulad ni Satanas, compare natin, nagkaroon po siya ng sariling pagnanasa na pantayan yung Diyos. So, yun ang kasalanan. So, dito, makikita din natin sa talatang ito, kapag po natutukso ka sa iyong sariling pagnanasa, yun po ang doon dumadating yung kasalanan. So, malinaw po ba? Kaya dapat nating malinawan itong mga taong ito na mga nagkasala. Doon sa mga nagkasala, walang gagawa ng matuwid doon. Yan ang ibig sabihin diyan. Ewan ko sa inyo kung bakit ito ang inyong pangunawa. Ang pangunawa ko kasi nilikha ng Diyos lahat ng bagay mabuti. Based dito sa aklat ng Genesis 1:30, di ba? O 31 na natin basahin at para maging malino po, Sabi dito, pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang nilikha at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga, iyon ang ika-6 na araw. So dito napansin natin
Noong pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, lubos siyang nasiyahan. Bakit? Palitan natin ng ibang salin. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito, napakabuti. Ibig sabihin, lahat ng kanyang nilikha, napakabuti. Kasi kung uumpisa natin sa uno, langit at lupa nilikha di ba? Balikan natin yung verse 1 para makita natin, maging yung langit, yan po, nakalagay po, ng pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So yung langit, sino man nakatira sa langit, di ba't mga anghel? So nilikha din yung mga anghel. At nilikha yung lupa, sino ba nakatira sa lupa? Mga tao. So lahat po ng nilikha, walang masamang anghel, walang masamang tao. Ngayon, paano nagkaroon ng kasamaan doon sa langit? Yung nilikha ang mga anghel. Kasi binigyan ng mga authority, binigyan ng kapangyarihan. Ang problema, yung free will nila sa kanilang sarili, kung ibabase po natin yung Santiago 1:14, yun po yun. Kapag siya ay nahila at naakit nito. Yun po ang ibig sabihin. Sa isang salin na ito, para maging malinaw, balikan natin ito, no? Nadadala ng sariling pagnanasa. Kaya si Satanas, mayroong sariling pagnanasa na pantayan yung Diyos. Pero hindi nga po pwedeng pantayan yung Diyos. Nakita po ba ninyo? Kaya ito ay nagiging sanhi ng pagkakasala o kasalanan. So, ganun din sa tao. Yan po, nakalagay, natutukso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala ng sariling pagnanasa. Yun po yun. Kapag ikaw ay nadala doon sa pagkakasala, yan po ay hindi ka na matuwid sa paningin ng Diyos. Ngayon, para mahango tayo dyan, kung ikaw ay nadala diyan, tandaan po ninyo, meron pong mga taong hindi gumagawa ng kasamaan. Gumagawa sila ng katuwiran ng Diyos. Tandaan po niyo yon. Ngayon, dito, para makita natin, yung gumagawa ng kasamaan naman, kaya hindi natin naiintindihan, yung Roma 3:10, babalikan natin, para maging malinaw sa lahat. Gaya na sa sulat, walang matuwid. Pag sinabing walang matuwid, doon sa mga taong nagkasala, alam mo, makasalanan ka, matatawag ka bang matuwid? Di ba't hindi? Wala kahit isa doon na matuwid sa mga taong nagkasala. Yan ang malinaw diyan. At doon sa 3:23 ng Roma, yamong lahat ay nagkasala. Doon sa mga nagkakasala, hindi talaga sila makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Anong gagawin natin? Kasi nga po sila, sino ang nagdala para dalhin ang mga tao sa pagkakasala? Ganito po yan. Ang paliwanag po ni Apostol Pablo dito sa Efeso chapter 2 verse 1, ating basahin nga ito. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. So kahit buhay ka, itinuturing ng Diyos na ikaw ay patay dahil sa iyong kasalanan. So malinaw po ba? Kaya dito masasabing ay lahat talaga nagkasala sa harapan ng Diyos. Yung nagkasala po, hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Bakit? Malinaw po diyan. Basahin nga natin sa ibang salin para mailinaw po natin. Noong unay itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. So yun po yun. Itong mga taong makasalanang ito, dahil sa pagsuway nila, itinuturing silang hindi matuwid sa harapan ng Diyos. At hindi talaga sila makakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, hindi sila makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Bakit nga? Balikan natin yung talatang ito para maging malinaw na Yamang ang lahat ay nagkasala. Doon sa mga nagkasala, sila ay hindi makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, yung kaluwalhatian ng Diyos ay hindi talaga pwede tayong makaharap, makahingi ng biyaya at tulong kahit anong hingi natin. Maliban na lang ang Diyos ang magbigay. Ibibigay ito sa iyo, yun ang biyaya na si Kristo. Kung ikaw ay susunod sa kanyang pamaharan at utos, bibigyan kanya ng pagpapatawad. Kung matututo ka sa mga aral at turo ni Kristo, mapapatawad ang iyong kasalanan. Doon pa lang ho. Kahit ikaw ay humingi ng tawad, wala kang gagawing aksyon,
ng pagsunod sa kalooban ng Ama, wala rin pong mangyayari. Kasi kailangan natin, hindi lang ho pananampalataya. Kailangan pa rin natin sumunod sa ipinapagawa ng Diyos. Ganito po yan. Balikan natin yung Efeso 2:1. Kung tayo na mga makasalanan, kung gumagawa ka ng kasalanan ha, it's depend doon sa mga taong gumagawa ng mabuti, ng katuwiran ng Diyos, sumusunod sa paraan ng Diyos, exempted sila. Kasi nga po, itinuturing silang matuwid dahil sa kanilang pananampalataya at pagsunod sa Diyos. So, malinaw po ba? So, ibig sabihin, hindi sila karamay o kasama sa mga taong makasalanan. Tandaan po niyo yan. So, ganun din ang mangyayari sa atin kung tayo ay magkakaroon ng pagsunod at pananampalataya. Ituloy natin ang verse 2. Ano po sabi dito? Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. So, aminin natin kung tayo ay namuhay din ng katulad ng mga taong makamundo. Ibig sabihin, gumagawa ka ng kasamaan. Gumagawa ka ng kalikuan. Hindi ka nagpapasakop sa Diyos. Bakit? Kasi sinasabi dito, sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas. Sa halip na magpasakop tayo sa kalooban ng Diyos, ang ating ginagawa ay yung ginagawa ng kasamaan. Ibig sabihin, sakop ka ni Satanas dahil doon ka nagpapasakop sa kapangyarihan ni Satanas. Malinaw po ba? So, yan ang ibig sabihin diyan. Yan ang mga taong makasalanan. Hindi ang gagawa ng mabuti kasi sakop ni Satanas. Okay, naging malinaw na. Ang hari ng mga espiritu naghahari sa mundo at siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Yun po ang tamang pangunawa dyan. Yung mga taong hindi sumusunod sa utos ng Diyos ay tinuturing na makasalanan at nasa kapangyarihan pala sila ni Satanas. Kaya kailangan natin magpasakop sa kapangyarihan naman ng Diyos para tayo ay mailigtas. Tuloy natin sa verse 3. Dahil namuhay din tayo katulad nila. So ngayon, tinuturo diyan na aminin natin na tayo napaalipin sa kasalanan at gumagawa tayo ng kasamaan. Ang atin lang gagawin ay magkaroon po tayo ng pagsunod sa Diyos. Hindi sa pagsunod ng kasamaan kasi ikaw ay nasa kapangyarihan ni Satanas kapag gumagawa ka ng kasamaan. Ngayon, kung gusto mo magpasakop sa Diyos, gagawa ka ng mabuti. Sasampalataya ka. Susunod ka sa paraan ng Diyos. Yun ang ibig sabihin. Nang sa ganon, hiwalay ka sa kasalanan. Naroon ka sa katuwiran. Malinaw po ba? Sineseparate ng Diyos yung mga taong gumagawa ng katuwiran, yung mga taong sumusunod sa Diyos. Yung po ay malaya na sa kapangyarihan ni Satanas. Kung ibabalik natin yung verse 2. Kasi kapag gumagawa ka pa rin ng kasalanan, gumagawa ka pa ng kasamaan, nasa kapangyarihan ka pa ni Satanas kasi ang sumasakop sa iyong pagkatao ay si Satanas. Yan, nakalagay po, sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas. Kung ikaw ay wala pang pananampalataya, wala pang paggawa ng mabuti, yung katwiran ng Diyos at pananampalataya sa Diyos at pagsunod sa Diyos, kung hindi mo pa ito ginagawa, ikaw ay sakop pa ni Satanas. So malinaw po ba? Kung itutuloy pa natin sa verse 4, ngunit napaka maawain ng Diyos at napakadakila ng kanyang pag-ibig sa atin. Ibig sabihin, hindi tayo hahayaan ng Diyos na manatili sa kapangyarihan ni Satanas. Sinasabi dito, yung napakamaawain ng Diyos, napakadakila ng kanyang pag-ibig sa atin. Anong ginawa niya? Para tayo ay maalis sa kapangyarihan ni Satanas. O ito po, sa verse 5. Na kahit itinuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli tayong binuhay kasama ni Kristo, kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, yung biyaya ng Diyos, naligtas po tayo dahil kay Kristo. Kung ikay sumampalataya at sumunod sa kanyang mga aral. Kasi po yung pananampalataya, manggagaling sa pakikinig sa salita ni Kristo. Based po doon sa Roma 10:17. Kasi po, maliligtas talaga tayo sa biyaya ng Diyos. Pag sinabing biyaya ng Diyos, si Kristo po yun ang magliligtas sa ating kalalagayan na kung saan dati nagpapasakop tayo kay Satanas, pag alam na natin yon. Kapag tayo ay gumagawa ng masama, ibig sabihin, nasa panig ka ni Satanas.
Pero kung ikaw ay gumagawa ng mabuti, nasa panig ka ni Kristo. Kasi yung katuwiran, kabanalan, ay kay Kristo ginaganap. Itinutupad natin yun dahil sa pagsunod natin kay Kristo, hindi sa pagsunod kay Satanas. So, ibig sabihin, yung balikan natin itong talatang ibinigay niya, yung Roma 3:10. Sakop pala sila ni Satanas kapag ikaw ay naroon sa paggawa ng kasalanan. Kaya lahat po ng gumagawa ng masama, walang matuwid doon kahit isa. So, malinaw po ba? So, yan, naliwanagan sana po kayo. Dinetails lang natin para maging malinaw po sa lahat yung Roma 3:10 at 3:23 na kung saan ang nasasakop pala doon yung mga taong makasalanan. Kaya doon, kahit isa ay walang gumagawa ng matuwid. Itong sinasabi po niya nyo. Ulitin natin. Review natin. Kasi nga po, nilinaw lang natin eh. Yung Roma 3:10 at Roma 3:23, ang unawa nila ay ganito. Wala kahit isa. At nilahat na nga ng Diyos. O ba? Para bang ang kanyang unawa, yung unawa ng Diyos, hindi po ganun eh. Na nilalahat na ng Diyos, hindi po eh. Hindi po nilalahat. Kasi may binanggit sa salita ng Diyos si Noe, sina Abraham. Itinuturing silang matuwid dahil sa kanilang pananampalataya at pagsunod. Pero ang kanilang ginagawa ay kabutihan at pagsunod dahil sa pananampalataya nila sa Diyos. Kaya sila naligtas. Yun po ang reason at dahilan kaya matatawag ang matuwid. Pero doon sa mga makasalanan, wala kahit isang matuwid. Kaya ang mangyayari, doon sa mga taong walang katuwiran, walang pagsunod sa Diyos, nasa kampo ni Satanas. Ngayon, para sila'y makalaya doon, ay huwag silang gumawa ng kasamaan. Nang sa ganun ay hindi sila kampo ni Satanas, hindi sila sakop ni Satanas. Bakit? Yun po ang ating binasa sa Efeso 2:10. 1:2. Yung 2:10, yun talaga ibig sabihin, nagagawa talaga tayo ng mabuti na noon pa talaga itinalaga sa atin dahil kay Kristo. Ano po? At yun ang dapat nating maunawahan dito sa aklat ng Efeso. Na yung biyaya ng Diyos, ibinigay sa atin ng Diyos dahil sa kanyang kahabagan. Kaya nga, kailangan natin sumunod at sumampalataya kay Kristo at alamin natin ang kanyang mga aral at turo at sundin natin yung ipinapangaral niya. At doon po tayo maliligtas. Kaya ikaw, kung ikaw ay gusto mong hanggang ngayon makasalanan ka pa, ay hindi ka maliligtas. Kasi nga, dapat mong malaman, maliligtas tayo kung tayo ay may pananampalataya at pagsunod kay Kristo. Yun ang kaligtasan. Dahil yun ang ibinigay ng Diyos Ama. Yung biyaya na tinutukoy ay si Kristo. Si Kristo ang katuparan ng mga bagay na nakasulat. Kaya kung gusto mong makatupad sa mga pamaraan ng Diyos, alamin mo ang mga aral at turo ni Kristo at ililigtas ka nito. Okay na po ba yun? So ngayon, naging malinaw po ba sa ating Roma 3:10? Hindi huwag nating sabihin katulad na ganito mga pag-iisip nila na kung saan ay nilahat daw nga daw ng Diyos. Hindi po. Hindi sinasabi ng Diyos lahat ng tao makasalanan. Itinuturingan ni si Job ay isang taong matuwid. Sino pa? Di ba si Enoch? Isang taong matuwid din po siya. Isasama ba yun? Idagdag pa rin natin ito sa 2 Pedro 2:7. Pero iniligtas ng Diyos si Lot, isang taong matuwid na nababahala sa malaswang pamumuhay ng mga tao. Yan po. Kaya nga, huwag tayong magsalita ng mga bagay katulad po, bakit pa ililigtas ng Diyos si Lot? Sinasabi diyan, isang taong matuwid. O, di ba? Napakalino naman po mga kapatid. Kaya huwag po tayong maniniwala sa ganung kaisipan. Meron pong sinasabi ang Diyos para tayo ay maniwala na ang Diyos po ay hindi nagsasalita ng kasamaan, puro kabutihan. Ano po? Yan ang dapat yung malaman. Kaya si Kristo po ang katuparan. Pag meron kang aral ni Kristo, hindi ka maililigaw. Kaya kailangan natin yung katuwiran ni Kristo ay mapasa atin at tuparin natin. Nang sa ganoon, mailigtas tayo sa pamagitan ng kapangyarihan sa Satanas na naghahari sa mundo. Kaya yung naghahari dito sa mundo at sumusunod ka sa paraan niya, ibig sabihin, sakop ka ni Satanas. Ngayong ikaw ay alam mo na ang pamaraan ni Kristo, magpasakop ka sa Kanya. Ngayon, gagawa ka na ng mabuti. Di ba? Magiging matuwid kang tao. Meron kang pananampalataya kay Kristo. Pag sinabing pananampalataya, pagsunod sa mga aral at turo ni Kristo, nang sa ganoon,
maging anak ka ng Diyos. Bakit? Tagasunod tayo ni Kristo tapos gagawa ka pa rin ba ng kasamaan? Ibig sabihin, hindi pwedeng maghalo ang kadiliman sa liwanag. So, ang kadiliman, tumutukoy ito kay Satanas at yung liwanag ay si Kristo. Kung ikay nasa liwanag, alam mo ang katuwiran ng Diyos at tinutupad mo ito. Okay? So, salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Pagpalain po tayong lahat. Hanggang sa muli po ng ating pag-aral.